Elena? Kape ko na saan? Lagi kang late Do you even know what discipline means? She'd roll her eyes tapos tatawanan ako ng mga kaibigan niyang dumadalaw. Magandang araw mga Kapinoy Real Stories. Hulaan mo ang title ng kwento natin ngayon hanggang sa dulo at may tsansa kang manalo ng GCash o load. Ang letter sender natin ngayon ay nagmula kay Elena. Hindi niya tunay na pangalan. Tara sundan natin ang madamdamin at puno ng aral na kwento ni Elena dito lang sa Pinoy Real Stories. Hindi ko malilimutan ang araw na yon. Ang unang araw ko sa Vergara Mansion. Ang hangin sa paligid, mabigat. Parang bawat paghinga may kasamang kaba. Tahimik. Pero ramdam ko ang mga matang nakamasid mula sa mga pader na puno ng larawan at lumang pintura. Ang mga chandelier, kumikislap na parang mga matang hindi pumipikit. Mahigpit kong hinawakan ang lumang bag na dala ko. Doon, nakatago ang lahat ng meron ako sa mundo. Ilang damit, ilang alaala, at isang lumang kwintas na pag-aari daw ng nanay ko. Sabi ng matandang nagpalaki sa akin, Anak, huwag mong iwawala yan. Mahalaga yan sa'yo. Hindi ko alam kung bakit, pero simula noon, araw-araw ko yung suot. Pagbukas ng gate, sinalubong ako ng babaeng may katandaan. Matigas ang mukha, pero may kabaitang ramdam mo sa tono. Ha? Ikaw siguro si Elena? Ako si Maria, head maid dito. Tara, ipapakilala kita kay Donya. Tahimik lang akong sumunod. Bawat yapak ko sa marmol na sahig, parang lumalalim ang kaba ko. Sa dulo ng hagdan, isang babaeng nakabestida, malamig ang tingin. Yun ba ang bagong alila? Tanong niya. Halos hindi gumagalaw ang labi. Opo, Doña Beatriz, sagot ni Maria. Siguraduhin mong marunong yan sa disiplina. Ayokong may tamad sa bahay ko. Tumango ako sa bayo ko. Hindi ko alam, pero sa unang araw pa lang, parang may bigat na agad sa pagitan naming tatlo. Kinabukasan, habang nag-aayos ako ng kurtina sa silid ng anak ng Donya, biglang may pumasok na babae. Maganda. Matalim ang tingin, lakas ng dating. Oh? So ikaw pala yung bagong maid? Please huwag kang babagal-bagal. I hate waiting. Ngumiti lang ako. Ako nga pala si Isabella Vergara. Pag may nakita akong mali, you're out. Got it? Opo. Good. Paglabas niya ng kwarto, ramdam ko pa rin ang amoy ng mamahaling pabango niya at ang kakaibang lamig sa hangin. Gabi na nang makilala ko si Miguel, ang driver. Lumapit siya habang nagwawalis ako sa hardin. Bagong salta ka? Opo. Don't worry, masasanay ka rin. Hindi lahat dito masungit. Ngumiti siya at parang gumaan ang loob ko kahit kaunti. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Hindi ka nag-iisa dito? Hindi ko alam kung bakit, pero ramdam ko, mabuting tao siya. Sa unang gabi ko roon, yun lang ang nagbigay ng kaunting ginhawa. Makalipas ang ilang araw, nasanay na ako sa trabaho. Tahimik akong gumagalaw, iwas sa gulo, iwas sa tingin ni Isabela. Pero minsan, habang naglilinis ako sa silid ni Don Federico, napansin ko ang isang lumang litrato sa mesa. Larawan ng isang babaeng nakangiti. Maamo, maganda, at may suot na pamilyar na kwintas. Parang nakita ko na yun dati, o baka guni-guni ko lang. Anong ginagawa mo riyan? Nabigla ako. Si Don Federico nakatayo sa may pinto. Naglilinis lang po, Don Federico. Huwag mong gagalawin ang mga gamit dito. Opo, sagot ko, sabay yuko. Lumabas ako ng dahan-dahan. Pero bago ko isinara ang pinto, napatingin ako ulit sa mesa, sa litrato at sa babaeng nakangiti roon. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong kirot sa dibdib ko. Parang matagal ko na siyang kilala.
Kinagabihan, nakaupo ako sa tabi ng bintana ng servants' quarters. Hawak ang kwintas. Tahimik ang buong bahay. Mahina kong bulong. Kung nasaan ka man, sana gabayan mo ako. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, hindi ko alam na ang pagpasok ko sa mansyong yon ay ang simula ng paglalantad ng mga lihim na matagal nang ibinaon ng mga Vergara. Mabilis kong natutunan na sa bahay ng mga Vergara, hindi sapat ang pagiging masipag. Kailangan marunong kang manahimik, lalo na kapag si Isabela ang kaharap mo. Tuwing umaga, bago pa ako makalapit sa kusina, maririnig ko na ang malalakas niyang utos mula sa dining hall. Elena? Kape ko na saan? Lagi kang late ah. Do you even know what discipline means? Agad akong tatakbo, dala ang tray na nanginginig sa kamay. Pasensya na po, Miss Isabela. Hindi na po mauulit. She'd roll her eyes, tapos tatawanan ako ng mga kaibigan niyang dumadalaw. Oh my gosh, look at her. She looks like she's about to cry. At doon ako lalong napapahiya. Pero kahit gusto kong sumagot, tinitiis ko na lang. Kasi alam ko, kapag nagsalita ako, mas lalo lang akong mapapahamak. Isang hapon, habang nagwawalis ako sa may veranda, napansin kong nakaupo si Don Federico sa dulo ng hallway. Tahimik siyang nagbabasa ng dyaryo, kape sa gilid, parang walang nakikita sa paligid. Walang emosyon, ni minsan hindi ko pa siya nakitang ngumiti. Pinilit kong ngumiti at bumati. Magandang hapon po, Don Federico. Walang sagot. Hindi siya tumingin, parang hangin lang ako. Napayuko na lang ako, pilit nilulunok yung kirot. Hindi ko alam kung bakit, pero bawat pag-iwas niya, may kakaibang bigat sa dibdib ko, parang may kulang. Kinagabihan, habang naglalaba ako sa likod ng mansion, dumating si Miguel. May dala siyang puting tela at malamig na tubig. Elena, magpahinga ka muna. Ang lamig ng hangin, baka sipunin ka. Ngumiti ako pagod pero natutuwa. Salamat Miguel, okay lang ako. Alam mo, minsan naiisip ko hindi tama kung paano kanila tinatrato. Napatingin ako sa kanya. Trabaho lang to, sabi ko. Masasanay din ako. Hindi lahat ng sakit dapat sanayin. Hindi ko alam kung bakit, pero parang huminga ng mas maluwag ang puso ko. Si Miguel lang yata ang unang taong nagtanong kung okay ako. Ilang araw pa ang lumipas. Isang gabi, pinatawag ako ni Doña Beatriz. Pagpasok ko sa sala, nandun si Isabela, nakaupo sa sopa, nakatawa. Elena, sabi ng Donya, malamig ang boses. Ano tong narinig kong binasag mong base sa kwarto ni Isabela? Ha? Hindi po ako. Don't lie. Nakita ko mismo. She broke it. That was imported from Italy, Mama. Napalunok ako. Hindi po totoo, Donya. Nilinis ko lang po yung kwarto, pero ina, putol ni Donya. Tomorrow, you'll clean the entire backyard. Alone. Opo, mahina kong sagot. Paglabas ko ng kwarto, narinig ko pa ang tawa ni Isabela. At sa unang pagkakataon, hindi na ako umiwas. Tumingin ako pabalik. Tahimik pero matatag. Hindi pa ngayon, pero darating din ang araw hindi na ako mananahimik. Kinabukasan, maaga akong pumunta sa hardin. Habang nagwawalis, napansin ko ulit ang mga lumang paso sa gilid ng fountain. Doon ko nakita, nakabaon sa lupa, isang piraso ng lumang singsing, may nakaukit na inisyal, BF. Pinunasan ko yun, pero bago ko pa matignan ng mabuti, dumating si Miguel. Anong hawak mo? Wala, parang lumalang na singsing, baka gamit ng dati rito. Baka pag-aari ng pamilya. Ingatan mo, baka mapagkamalan mo pa. Ngumiti ako sabay itinago sa bulsa.
Hindi ko alam kung bakit, pero mula ng araw na yon, pakiramdam ko, may kung anong koneksyon ako sa bahay na to. Isang koneksyong hindi ko maipaliwanag. Nang gabing yon, habang nakahiga ako, tumingin ako sa labas ng bintana. Tahimik ang paligid, pero sa bawat sulok ng mansion, parang may mga lihim na gustong magising. At sa ilalim ng dilim, may dalawang mata akong nakamasid. Si Isabela, nakasilip sa kabilang bintana, hawak ang cellphone, may ngiti sa labi. Let's see how long you can last, Elena. At doon nagsimula ang totoong laban. Ang mga araw sa mansyon ni Don Federico ay parang paulit-ulit na eksena ng isang pelikulang hindi ko sinasadyang mapasok. Gigising ako bago pa sumikat ang araw, mag-aayos ng almusal para sa lahat, at maglilinis ng bawat sulok bago pa magising si Senyora Beatriz. Pero kahit anong pagod ko, laging may mali sa mata ni Isabela. Hindi mo ba nakikita? Mali ang pagkakalagay ng mga kutsara. Ilang beses ko bang kailangan sabihin sa'yo? Tahimik lang ako. Alam kong kahit sagutin ko siya, wala rin. Ang boses niya ay parang kutsilyong dumadampi sa balat. Mapino pero matalim. Pagkatapos niyang umalis, nilapitan ako ni Manang Cora. Anak, tiisin mo na lang. Ganyan talaga si Senyorita Isabela. Wala pa namang natagalang kasambahay dito. Ngumiti lang ako kahit mabigat ang dibdib. Okay lang po, Manang. Hindi naman ako madaling mapagod. Pero sa totoo lang, napapagod ako. Hindi lang katawan, pati loob. Isang hapon, habang naglilinis ako sa beranda, biglang bumuhos ang ulan. Napalapit ako sa malaking bintana sa dulo ng hallway kung saan may nakasabit na lumang portrait. Isang babae suot ang puting bestida, may ngiti na parang pamilyar pero hindi ko maipaliwanag kung bakit. Lumapit ako, binasa ko ang nakasulat sa ilalim ng larawan. Clarita Vergara, 1986. Hindi ko alam kung bakit biglang sumikip ang dibdib ko. Parang may humaplos sa alaala ko pero walang malinaw na larawan. Agad kong iniwasan ang tingin ko at bumalik sa trabaho. Kinagabihan, dumaan ako sa kusina para magligpit ng natirang pagkain. Naabutan ko si Miguel, nakasandal sa pinto. May hawak na tasa ng kape. Hindi ka pa natutulog? Hindi pa po, tatapusin ko lang to. Hindi mo bang iniisip umalis? Napatingin ako sa kanya. Bakit mo po natanong? Umiling siya. Wala lang. Marami kasing hindi tumatagal dito. Pero ikaw, iba? Tahimik pero matatag. Para kang may dahilan kung bakit ka talaga nandito. Napayuko ako, pilit pinipigilan ang nangiti. Wala lang po, kailangan ko lang ng trabaho. Kung ganun, sana magtagal ka. Paglabas ko ng kusina, narinig ko si Isabela mula sa hagdan. Oh, Miguel. Gising ka pa pala. Don't tell me, pinapakilig ka na naman ng mga tauhan dito. Natahimik ako, halos hindi huminga. Narinig kong tumawa si Miguel, mahina pero pilit. Hindi naman, Isabela. Nagkataon lang na nandito siya. Next time, be careful who you talk to. Hindi mo alam kung ano mga pakay ng ibang tao. Hindi ako lumingon. Ayokong makitang muli yung tingin niya. Yung tingin na parang kahit anong gawin ko mali. Pagdating ko sa kwarto, tahimik akong naupo sa gilid ng kama. Sa labas, umuulan pa rin. Naririnig ko ang pagpatak ng tubig sa bubong at sa bawat patak, para bang tinatanggalan ako ng lakas. Pero sa kabila ng lahat, may maliit na parte sa puso kong ayaw sumuko. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko may dahilan kung bakit ako naririto. Hindi lang para magtrabaho, hindi lang para mabuhay, parang
May kailangang malaman. At kahit hindi ko pa alam kung ano yun, alam kong darating din ang araw na maiintindihan ko kung bakit ang bawat sakit, bawat pagod at bawat luha ko may pinupuntahan. Tahimik na gabi. Yung tipong maririnig mo pati pagtunog ng orasan sa dingding. Ako lang mag-isa sa kusina, naglilinis ng mga plato habang tulog na ang lahat. Si Isabela, kagabi pa nagparty kasama ang mga kaibigan. Si Don Federico, nasa opisina pa raw. Sanay na ako sa ganitong tahimik. Minsan kasi, dito lang ako nakakaramdam ng kapayapaan. Habang hinuhugasan ko ang huling plato, napalingon ako sa bintana. Maliwanag ang buwan. Parang gusto kong umupo sandali at magpahinga, pero alam kong bawal. Dapat laging alerto, laging handa sa utos. Tahimik pa rin nang biglang bumukas ang pinto. Paglingon ko, si Miguel dala yung maliit na basket ng prutas. Hindi ka pa rin natutulog? Umiling ako. Mamaya pa. Madami pa akong kailangang ayusin. Lumapit siya, inilapag ang basket sa mesa. Para sa'yo to. Alam kong hindi ka pa kumakain. Napatingin ako sa kanya. Simple lang siya. Pero may kung anong lambing sa boses niya na matagal ko nang hindi naririnig mula kanino man. Baka makita ka ni Isabela, sabi ko. Baka pagalitan ka. Ngumiti siya ng mahina. Mas sanay na akong pagalitan kesa makita kang gutom. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Parang ilang segundo lang, pero ang tahimik ng paligid. Ang tanging tunog lang ay yung hangin na dumadaan sa bintana at ang pintig ng puso ko na parang ayaw magpahinga. Salamat Miguel, sabi ko sa wakas. Wala yon. Minsan nakakalimutan ng iba na kahit tagasilbi lang tayo, tao rin tayo. May gutom, may pagod, may puso. Hindi ako nakasagot. May kung anong kirot at ginhawa sa loob ko sa mga salitang yon. At sa unang pagkakataon mula nung dumating ako rito, nakaramdam ako ng kalmadong hindi ko maipaliwanag. Bago siya umalis, tiningnan niya ako. Elena, kung sakaling mapuno ka na, wag mo lang itago. May mga taong handang makinig. Pagkaalis niya, naupo ako sandali. Tiningnan ko yung prutas sa mesa. Maliit lang, pero ramdam ko ang bigat ng kabutihan doon. Sa gitna ng malamig na bahay, na punong-puno ng utos at tingin, may isang taong marunong pang ngumiti. At habang pinapatay ko ang ilaw sa kusina, napatingin ulit ako sa buwan. Tahimik. Pero sa ilalim ng katahimikan na yon, may mga bagay na nagsisimula ng gumalaw. Mga damdaming matagal nang natutulog. Tahimik ang gabi. Tanging tunog ng ulan at hampas ng hangin sa mga puno sa labas ang maririnig. Nasa veranda ako, hawak ang isang tasa ng kape. Sanay na akong magbantay kapag ganitong oras, pero ngayong gabi, iba ang pakiramdam. May kung anong mabigat sa hangin. Hindi ko maipaliwanag. Mula sa sulok ng mata ko, nakita kong dumaan si Elena. May dalang basahan at balde. Basa pa ang buhok niya. Mukhang kagagaling lang sa kusina. Late ka na naman natapos, sabi ko. Umiti siya, yung tipid at pagod ng ngiti. Marami kasing hugasan, sir, pero tapos na po. Tahimik kaming pareho sandali. Tanging ulan lang ang nasa pagitan namin. Sanay ka na? Tanong ko. Medyo sagot niya, pero halata sa tono na hindi pa talaga. Minsan parang mahirap huminga dito. Mahirap huminga? Hindi ko alam kung bakit, sabi niya habang nakatingin sa madilim na hardin. Parang may kung anong bigat sa paligid, pero baka pagod lang. Baka nga, sagot ko. Pero sa loob-loob ko, naramdaman ko rin yon.
Bago siya umalis, tumigil siya sandali. Sir Miguel, yung lumang portrait sa hallway, alam niyo po ba kung sino yung babae doon? Napatigil ako. Hindi ko agad sinagot. Si Clarita Vergara, sagot ko sa huli. Lola ni Senyorita Isabela? Maganda siya. Umiti ako ng tipid. Oo, pero maraming kwento ang bahay na to, Elena. May mga bagay na mas mabuting wag mo nang alamin. Tahimik siya. Walang tugon. Pero sa tingin ko, lalo lang siyang naging interesado. Pagkatapos niyang umalis, nanatili akong nakatayo sa veranda. Sa malayo, nakita kong nakasilip sa bintana si Isabela. Nakatingin sa amin. Hindi ko alam kung gaano siya katagal nandoon. Pero nang magtagpo ang mga mata namin, agad siyang tumalikod at isinara ang kurtina. Napakapit ako sa railing. Hindi ko alam kung alin ang mas delikado. Yung mga sikreto ng bahay o yung mga mata na pilit kong iniiwasan. Hindi ako makatulog. Naririnig ko pa rin sa isip ko ang tawanan nila sa veranda. Hindi naman malakas, pero sapat para magising ako sa inis. Si Elena, hindi ko alam kung bakit siya naiiba sa lahat ng kasambahay na dumaan dito. Parang may kung anong aura. Hindi ko masabi kung inosente o mapanganib. Kinuha ko ang diary ko at sinimulang magsulat. May kakaiba sa babaeng yun. Hindi ko alam kung bakit si Miguel ay tila nagiging iba kapag nandun siya. At bakit ako apektado? Itinupi ko ang pahina at ipinikit ang mga mata. Pero sa loob ng katahimikan, may naririnig akong ibang tunog. Hindi galing sa labas. Hindi ulan. Galing ito sa ilalim ng sahig. Mahina, pero malinaw. Parang mga yapak. Sa unang beses, hindi ako natakot. Pero, nang marinig ko uli, parang lumamig ang buong silid. At sa puntong yon, napagtanto kong baka hindi lang ako ang gising ngayong gabi. Hindi ko alam kung kailan nagsimulang maging iba ang mga gabi sa mansyon. Noon, puro trabaho lang. Linis, laba, luto. Ngayon, may mga sandaling tumitigil ako. Napapaisip kung bakit parang may humihinga sa likod ng mga pader. Hindi ko naman sinasadya. Pero habang tumatagal, nararamdaman kong may mga matang laging nakatitig. Minsan si Isabela, minsan si Miguel, minsan parang hindi tao. Ngayon tahimik ang mansyon, ulan na naman sa labas, at si Senyor Don Federico ay kararating lang galing Maynila. Bihira siyang umuwi, pero kapag nandito siya, parang humihinto ang oras. Tahimik lahat, takot magkamali, takot makasabay ang mga yabag niya. Kagabi, pinatawag niya akong magdala ng tsaa sa opisina. Hindi ko alam kung bakit nanginginig pa rin ako kahit alam kong wala naman akong kasalanan. Pagbukas ko ng pinto, nandun siya, nakaupo sa harap ng lumang mesa, hawak ang isang lumang larawan, isang babae at batang maliit na nakangiti. Ilapag mo na lang dyan. Opo, Don, sagot ko, tahimik. Nang akmang lalabas na ako, bigla siyang nagsalita. May anak ka ba? Napatigil ako. Wala po, Don. Tumango lang siya, pero sa boses niya, may kung anong bigat. Parang tanong na matagal na niyang gustong itanong, pero hindi kayang sagutin kahit siya mismo. May mga bagay tayong hinahanap kahit alam nating baka hindi na natin makita. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Kaya tahimik lang akong lumabas. Pagdaan ko sa hallway, dun ko uli siya nakita, si Isabela. Nakatingin mula sa hagdan, parang kanina pa ako pinagmamasdan. Masarap bang kausap si Papa? Malamig niyang tanong. Ha? Hindi po. I mean, nagpatimpla lang po siya ng tsaa.
Ngumiti siya pero hindi mabait ang ngiti. Magaling ka palang umanliw ng matatanda. Hindi ako sumagot. Tumalikod na lang ako at tumuloy sa kusina. Pero sa loob-loob ko, may kumikirot. Hindi ko alam kung galit ako or nasasaktan. Kinagabihan, habang naglalaba ako sa likod ng mansyon, dumating si Miguel. Basang-basa siya ng ulan. Anong ginagawa mo dito sa ulan? Tanong ko nag-aalala. Hinahanap kita. Sabi niya, habang pinupunasan ang muka. May mga papeles kang naiwan sa opisina ni Don. Baka mapagalitan ka. Kinuha ko yung papel, mga listahan lang naman ng supplies. Pero ramdam ko yung malasakit. Salamat, sabi ko. Ngumiti siya. Alam mo, Elena, minsan nakikita ko sa'yo yung mga taong hindi sumusuko kahit mahirap. Gusto kong malaman mo yun. Tahimik ako. Hindi ko alam kung anong isasagot. Pero ramdam kong mabilis ang tibok ng puso ko. Bago siya umalis, tumingin siya sa akin. Mag-ingat ka, ha? Masyado nang malamig ang bahay na to para sa mga taong totoo. Pagkatapos noon, naglakad siya palayo. Pero hindi ko maiwasang mapatingin sa likod niya habang nawawala siya sa dilim ng ulan. At sa sandaling yon, naisip ko, baka minsan may mga tao talagang dumarating para iparamdam sa'yo na hindi ka nag-iisa, kahit hindi mo alam kung bakit. Pagbalik ko sa loob, nadaanan ko si Isabela sa hallway. Late na, sabi ko. Tumingin siya sa akin. Nasa labas ka? Oo, may kailangan lang akong ibigay kay Elena. Umisi siya. Si Elena na naman. Bakit parang may tono yung sinabi mo? Wala lang. Sagot niya, pero hindi nawala ang ngisi. Nakakatuwa lang kung paano mo siya laging pinapansin. Hindi ko siya pinapansin, sabi ko. Tinatrato ko lang siya ng maayos, katulad ng dapat. Dapat? Oo, kasi dito, parang nakalimutan ng lahat kung paano maging tao. Tahimik siya saglit bago bumalik ang lamig sa boses niya. Baka nakakalimutan mo rin, Miguel, ang mga taong mababait sa una. Sila ang unang nasusunog. Nagtagpo ang mga mata namin. At sa sandaling yon, hindi ko alam kung sino sa aming dalawa ang may mas maraming tinatago. Kinagabihan, bago ako matulog, narinig kong umuugong ang hangin sa bintana. Paglingon ko, nakita kong kumikislap ang isang bagay sa ilalim ng kama. Parang piraso ng metal. Pagkuha ko, nakita kong isang luma at kalawangin na box. Hindi ko alam kung kanino o para saan. Pero sa dulo nito, may nakaukit na letra, CB. Pinagmasdan ko ito ng matagal. At sa loob ng katahimikan, parang may bulong akong narinig. Hindi lahat ng nakasara ay dapat buksan. Napatingin ako sa paligid, pero walang tao. Tanging ako lang at ang kinatila may sariling kwento. Mula nung gabing nahuli ako ni Don Federico sa harap ng study. Parang may nagbago. Hindi ko maipaliwanag kung ano. Pero ramdam ko, mas mabigat ang paligid. Si Isabela, mas mainit ang ulo. Lahat ng kilos ko may mali. Kapag hindi tama ang pagkakahanay ng kubyertos, kapag kulang ng bulaklak sa lamesa, galit agad. Hindi ka ba marunong makinig? Sigaw niya habang hinahampas ang baso sa mesa. Tahimik lang ako. Alam kong kahit anong sagot ko, mali pa rin. Miguel, sabihin mo nga sa kasambahay mo na ayusin ang trabaho niya. Napatigil si Miguel na noon ay katatapos lang magbitbit ng mga dokumento. Nagkatinginan kami sandali. Saglit lang, pero ramdam ko ang bigat ng tingin niya. Hindi galit. Parang pagod. Parang ayaw niyang naririnig ako na nilalait. Isabela, tama na.
Napalingon ako. Hindi ko inaasahan yon. Tama na? Pinagtatanggol mo pa siya ngayon? Hindi na siya sumagot si Miguel. Pero tumayo siya saka mahinahong tumingin kay Isabela. Pagod lang siguro lahat. Magpahinga ka muna. Tahimik ang buong mesa pagkatapos noon. Tanging tiktak ng orasan at mahihinang hinga namin ang maririnig. Nang umalis si Isabela papunta sa kwarto, sinundan ko siya ng tingin. Hindi ko alam kung awa ba o takot yung naramdaman ko. Kasi sa bawat kilos niya, halatang may binubuhat siyang mabigat. Pero sa bawat salitang binibitawan niya sa akin, parang gusto niyang ipasa yon sa iba. Pagkatapos nilang lahat, ako na lang mag-isa sa dining hall. Dahan-dahan kong niligpit ang mga pinggan, pinunasan ang mesa, at sinubukang kalimutan yung mga salitang kumapit sa tenga ko. Pero bago ako tuluyang makaalis, narinig kong may pumasok muli sa kwarto, si Miguel. Elena, Napalingon ako. pasensya na kanina. Hindi ko dapat pinabayaan na pagsalitaan ka ng ganon. Umiling ako. Okay lang po, sanay na ako. Hindi dapat ganon. Mahinahon niyang sagot. Walang dapat masanay sa ganyang trato. Tahimik kami. Pero sa gitna ng katahimikan, parang may kung anong koneksyon na hindi ko maipaliwanag. Hindi salita, hindi galaw, parang titig lang. Yung titig na parang may gustong sabihin pero pinipigilan ng tungkulin. At sa pagitan ng mga mata naming nagtagpo, sandaling nawala ang bigat ng mundo. Pag-alis niya, parang may naiwan. Hindi amoy, hindi tunog, parang presensya lang. At dun ko naisip, minsan, hindi mo kailangang magsalita para marinig. Minsan, sapat na ang isang titig para kumalma ang magulong gabi. Ang buong mansyon ay abala. Mula pa kaninang umaga, kaliwat kanan ang utos ni Isabela. Birthday daw ng ama nila, si Don Federico, at dapat daw maging enggrande ang gabi. Ako naman, gaya ng dati, tagapaglinis, tagahain, tagasilbi ng ngiti sa mga bisita. Ngunit ngayong gabi, kakaiba ang pakiramdam ko. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa kung paano ako tinitigan ni Miguel kanina habang inaayos ko ang bulaklak sa lamesa. Isang mabilis na tingin, pero mahirap kalimutan. Pagsapit ng gabi, napuno ang bulwagan ng mga ilaw at halakhakan. Naroon ang mga kaibigan ni Don Federico, mga mayayamang bisita, at si Isabela, nakangiti ngunit may apoy sa likod ng mga mata. Lumapit siya sa ama, sabay sabing, Papa, alam mo bang siya pa rin ang paboritong kasambahay ng lahat? sabay lingon sa akin, may halong pang-iinsulto. Tumawa ang ilan, ngunit iba ang reaksyon ni Miguel. Hindi siya natawa. Hindi rin siya tumingin sa akin. Tila pinigilan niya ang sariling magsalita. Maya-maya, tinawag ni Don Federico si Miguel. Miguel, can you assist the servers? Baka mahirapan sila sa wine. Of course, sir. At doon nagsimula ang gabing hindi ko makakalimutan. Habang nag-aabot siya ng baso sa mga bisita, dumaan siya sa harap ko. Okay ka lang? Bulong niya, halos di marinig sa ingay ng musika. Ngumiti lang ako. Sanay na ako. Pero sa totoo lang, hindi na ako sanay. Kasi habang lumilipas ang oras, mas lumalalim yung titig niya. Parang may gustong sabihin, pero ayaw masabi. Hanggang sa marinig ko ang boses ni Isabela sa mikropono. May gusto lang akong ipakita sa lahat. Sabi niya, nakangiting mapanukso. Itinaas niya ang cellphone niya at lumabas sa malaking screen ang isang video. Ako, nakuhanan akong nakangiti habang kausap si Miguel sa hardin. Walang masama sa video, pero sa paningin ng mga bisita, iba ang dating. Ganito po kasi sa amin sa bahay. Lahat pantay. Kahit kasambahay, pwedeng landiin ang bisita.
Nagkatawanan ang iba. Nakatungo lang ako, hindi makatingin kanino man. Pero ang tahimik na boses ni Miguel ang unang bumasag sa halakhak. That's enough, Isabela. Tumigil ang musika. Nang tumingin ako sa kanya, iba na yung tingin niya. Hindi na tahimik, hindi na pigil. Galit. Hindi mo kailangan gawin to. Dagdag pa niya. Mahina, pero mabigat. Tahimik si Don Federico. Parang nag-iisip, parang may hindi maintindihan. Hanggang sa bigla siyang nagsalita. Isabela, Miguel, Elena, sa oras na to, gusto kong matapos itong kabastusan. Lahat ay natahimik. Ngunit bago pa ako makaalis, narinig ko si Isabela. Hindi mo siya kilala, Papa. Hindi mo alam kung sino talaga niyan. Hindi ko alam kung bakit. Pero nang marinig kong sinabi niya yon, parang tumigil ang mundo. At sa gitna ng lahat, sa gitna ng mga ilaw at mga matang nakatingin, ang tangi kong naramdaman ay ang bigat ng titig ni Miguel at ang lamig ng mata ni Don Federico na tila may naalala. Kinabukasan matapos ang piging, tahimik ang buong mansyon. Walang nagsasalita, pero ramdam mo yung tensyon na parang usok na hindi mawala sa hangin. Si Isabela, hindi na ako pinapansin, pero mas nakakatakot yun kaysa sa mga sigaw niya. Si Miguel naman, ilang araw nang hindi bumabalik. Sabi ng mga kasambahay, pinadala raw siya sa isa pang property ni Don Federico para ayusin ang negosyo. Pero alam kong hindi trabaho yung dahilan. Para yun sa katahimikan ng bahay na ito. Habang nagwawalis ako sa may hardin, napatingin ako sa mga dahon na nahuhulog. Parang ako, unti-unting nalalanta, pero pilit pa ring nakatayo. Nang biglang marinig ko ang tinig ni Don Federico sa likuran. Elena, Napalingon ako at parang unang beses ko siyang nakita ng ganon. Hindi bilang amo, kundi bilang isang taong matagal ng pagod. may gusto lang akong itanong. Tumango lang ako. Totoo bang wala kang ibang pamilya? Wala kang kamag-anak? Humiling ako. Wala po, Don Federico. Bata pa lang ako, nasa kumbento na ako. Hindi ko po kilala ang mga magulang ko. Tahimik siya, tumango lang, pero napansin kong matagal niyang tinitigan ang mukha ko. Parang may hinahanap o may naaalala. May hawig ka? Sa isang taong kilala ko noon. Ngumiti siya sandali pero agad ding nawala ang ngiti na yon. Balik ka na sa trabaho mo. Pagkatapos noon, parang nagbago ang ihip ng hangin sa bahay. Si Don Federico biglang naging mabait. Hindi sobra, pero mararamdaman mong may malasakit. Kapag napapagod ako, siya mismo ang nagsasabing magpahinga muna. Ngunit dahil doon, lalo akong kinamuhian ni Isabela. Pati si Papa, inaakit mo na rin? Hindi ko siya sinagot, pero ramdam ko ang puot sa boses niya, yung halong selos at takot. Takot na baka mawala sa kanya ang atensyon. Lumipas pa ang ilang araw, dumating si Miguel. Tahimik lang pero may bigat sa mga mata. Hindi ko dapat pinabayaan yung gabing yon. Ngumiti ako pilit. Tapos na yun? Hindi pa. Kasi habang nandito ka, laging may magtuturing sa'yo na mababa. Pero gusto kong malaman mo, hindi lahat ganun ang tingin sa'yo. Tumigil ako sa ginagawa ko. Tama na, Miguel. Baka may makarinig. Ngunit hindi siya umalis. Hindi ako natatakot, Elena. At doon ko siya unang tiningnan ng matagal. Titig sa titig. Walang salita, pero parang may daang damdaming hindi masabi. Ngunit sa dilim ng gabi, habang ako'y nakahiga, narinig kong pumasok si Isabela sa silid ng kanyang ama. Mahina ang boses pero malinaw. Papa, kailangan mong malaman kung sino talaga siya. Hindi ko na narinig ang kasunod, pero ramdam kong iyon ang simula ng pagtatapos ng katahimikan.
Kinabukasan, tahimik ang mansion. Pero para sa akin, bawat sulok ay may halong malamig at mabigat na hangin. Parang alam ng mga pader, ang hiwaga at kasinungalingan na nilikha ni Isabela. Habang nag-aayos ako sa sala, naramdaman kong may matalim na tingin sa akin. Si Isabela ang nakatayo sa gilid ng pinto, mukha'y maingat na nakangiti. Elena, may nakita akong nawawala mula sa silid ni Papa. Hinawakan niya ang isang maliit na medalya. Ang memento na matagal nang pinapangalagaan ng pamilya. Parang hawak mo ito kahapon. Tumango ako, pilit na nagpigil ng luha. Hindi ko po kinuha, bulong ko, ngunit pinutol niya ako. Walang saysay ang mga paliwanag mo. Maraming nakakita sa'yo. Lahat ng mata, sa'yo nakatuon ng hawak mo yung bagay na iyon. Hindi nagtagal, lumapit si Don Federico. Ang mukha niya'y mahigpit, mga mata'y nagliliyab sa galit at pagkadismaya. Elena, paano mo naisip na gawin ito sa bahay na ito? Sa akin? Pilit kong hinahanap ang tamang salita, ngunit bawat paghinga ko ay parang lumalakas ang bigat sa dibdib ko. Hindi po ako, bulong ko, ngunit hindi niya ako pinakinggan. Ang tingin niya ay halo ng galit, pagkabigo at isang lungkot na bumabalot sa akin. Sa loob ng aking dibdib, nagdulot ito ng kakaibang kirot. Hindi lang galit ang nadama ko, kundi panghihina at hiya sa harap ng amo kong matagal ko nang tinitingala. At sa tabi niya, nakatayo si Isabela, nakangiti, tagumpay sa kanyang mata, ang kanyang plano'y gumana. Pinilit niyang maging natural ang ngiti habang hawak ang medalya. Magaling! Bulong sa aking sarili. Sapat na tong maliit na bagay para mailipat ang lahat ng sisi sa kanya. Pagod na si Papa, madaling madadala sa galit at pagkadismaya. At si Elena, walang kakampi. Pinagmasdan niya si Elena na pilit na humihinga. Bawat galaw ay tila isang pag-amin sa kasalanan. Ang kanyang puso'y pumitik sa tuwa. Isang simpleng gawa. At ang kahinaan ni Elena ang naging kasangkapan niya. Bumalik ang tingin ko kay Don Federico. Ang galit niya'y parang apoy na sumiklab, ngunit kasabay ng init ay may malamlam na lungkot. Parang puso niya'y natitisod sa sariling pagkabigo sa anak na pinaniniwala ang nagkamali. Dahil dito, kailangan mong umalis muna sa mansion. Ang mundo ko'y nagdilim at ang mansion na dati tahanan ko, ngayoy tila kulungan ng kahihiyan at panlilinlang. Sa labas, si Isabela ay nakangiti, nagtatagumpay sa kanyang panlilinlang. Ngunit sa likod ng bintana, may isang maliit na bakas ng duda sa doktor na handang ibunyag ang katotohanan. Ang lihim na ito ay unti-unting magbabalik ng hustisya sa mga pusong nawasak. Binigyan ako ng ilang oras para ayusin ang aking gamit. Bawat hakbang palabas ng mansion ay parang dagok sa dibdib ko. Ang mga silid, ang hagdan, ang mga alaala, lahat ay naging saksi sa aking kahihiyan. Pakiramdam ko, ang buong mundo ay nagbago at ako'y naiwan sa gitna ng unos na walang pinapanigan. Habang nagbabalot ako ng mga damit, pilit kong pinipigilan ang luha. Narinig ko ang mga kasambahay na nagtataka, nag-aalangan. Bakit po siya aalis? Tanong nila sa isa't isa. Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon. Paano ko maipapaliwanag ang kawalang kasalanan ko sa isang mundo na pinaniwalaan ang kasinungalingan? Bawat tela na inilalagay ko sa bag ay tila may halong alaala. Ang mga kamay ko'y nanginginig sa takot at lungkot at ang mga mata ko'y abala sa pag-iwas sa bawat salamin at larawan na tila tinitingnan ako ng galit.
Paglabas ko sa mansyon, ramdam ko ang malamig na hangin sa mukha ko. Parang gusto kong lumipad palayo. Ngunit alam ko, kailangan kong magkaroon ng kabuhayan. Walang perang iniwan sa akin at walang sino man sa mansyon ang nag-aalok ng tulong. Kaya't naglakad ako sa kalsada. Walang malinaw na direksyon hanggang sa mapadpad sa isang maliit na kafe na may simpleng palamuti at abalang kliyente. Kahit wala akong karanasan, buong tapang akong nagpunta sa manager ng cafe at nag-apply. Huminga siya ng malalim habang tinitingnan ang aking mukha na may halong pagdududa at habag. "Bakit mo naisip na makakaya mo ang trabahong ito?" tanong niya. Tahimik ngunit matalim. "Kaya ko po. Matatag po ako. Matututo rin po ako," sagot ko. Pinipilit ang lakas ng loob. Matapos ang ilang minuto, tinanggap niya ako. "Simulan mo bukas mula sa paglilinis, pag-aayos ng mesa, at paghahanda ng kape. Kailangan mong mabilis matuto," sabi niya. Tumango ako ng buong puso at sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, nakaramdam ako ng maliit na saya. Kahit pa ito'y halo ng kaba at takot. Lumipas ang ilang linggo at unti-unti akong nasasanay sa trabahong ito. Natuto akong maghanda ng espresso, mag-ayos ng mga tasa, at maging mabilis sa serbisyo. Bawat araw ay may bagong hamon. Minsan, naiwan ang mga order or may customer na hindi masyadong magiliw. Ngunit sa bawat araw, lumalakas ako. Hindi ko man mabawi ang pagkawala ng tiwala sa mansion. Unti-unti kong naramdaman na may kakayahan akong humarap sa mundo ng mag-isa. Sa loob ng 3 buwan, naging bahagi na ako ng cafe. Nakikilala ako ng mga regular na customer at kahit maliit na bagay lang, nakakaramdam ako ng pagmamalaki sa sarili. Ang aking puso, kahit may kirot pa rin sa alaala ng mansion, ay unti-unting nagiging matatag. Isang araw, habang nag-aayos ako ng mesa at nagbabalot ng mga bagong lutong tinapay, may isang batang nag-abot sa akin ng maliit na sobre. "Para po sa inyo, miss," sabi niya, at mabilis na umalis. Hawak ang sobre, ramdam ko ang bigat ng pagkakataon. Bumukas ko ito at nakita ang nakasulat sa malinaw at pamilyar na letra. "Helena, kailangan mong bumalik sa mansion." Huminto ako sa ginagawa ko. Hawak ang tasa sa kamay at tila huminto ang mundo sa paligid ko. Ang damdamin ko'y halo-halo, takot, kaba, at isang kakaibang pag-usisa. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Ano na ang bago at hindi ko pa alam sa loob ng mansion? Nakaupo ako sa sulok ng cafe, pinagmamasdan ng mga tao sa paligid. Parang ang lahat ay abala sa sarili nilang buhay, habang ang aking mundo ay nakabitin sa isang lihim na tawag mula sa bahay na nagbigay sa akin ng panghihina at pagkawasak ilang buwan na ang nakalipas. Ngunit sa oras na iyon, alam ko na kailangan kong bumalik. Ang hangin sa labas ng mansion ay malamig, ngunit hindi na ito nakakatakot sa akin. Pagkatapos ng ilang linggo sa cafe, may tapang na akong dala sa bawat hakbang. Bawat puno at bawat bulwagan na nakapaligid sa akin ay tila naghihintay sa aking pagbabalik. Pumasok ako sa malaking pinto at agad kong naramdaman ang katahimikan. Si Don Federico ay nakatayo sa gitna ng bulwagan. Ang mukha'y seryoso at may kakaibang liwanag sa mata. Elena, salamat sa pagbalik. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Hindi niya ako iniutos na lumapit, ngunit alam kong may ipinapakita siya sa akin. Ang katotohanan ay malapit nang lumabas. Tinuro niya ang mesa sa study room. Dito, makikita mo ang lahat. May nakalagay na mga dokumento, may sobre at ilang papel na nakaayos ng maayos. Buksan mo. Wika niya, matatag at tahimik.
Huminga ako ng malalim. Ang mga dokumento ay naglalaman ng pangalan, pagsusuri, at sa gitna ng lahat, ang resulta ng DNA test. Pilit kong pinisil ang kamay ko pero ramdam ko ang panginginig. Dahan-dahan kong binasa ang nilalaman. Bawat salita ay tumama sa puso ko. Hindi ito maaaring totoo. Bulong ko ng halos hindi marinig. Elena Cruz, anak ni Don Federico, inosente sa lahat ng akusasyon, at si Isabela, ang nagtangkang magpanggap, ay tunay na adopted. Tumigil ang mundo sa paligid ko. Ang sakit, ang lungkot, ang katanungan ng nakaraang buwan, lahat ay biglang naunawaan. Ako'y pinalayas, pinarusahan, at pinagtaksila ng sariling kapatid sa mata ng pamilya. Ngunit ngayon, ang katotohanan ay lumitaw. Lumapit si Don Federico, tahimik, ngunit ramdam ko ang bigat ng damdamin niya. Alam ko ang lahat. Wika niya, malamig ngunit puno ng damdamin. Hindi mo ginawa ang masama, hindi kailanman. Humiga ang luha sa mata ko, hindi lang dahil sa relief kundi sa pagkabigla at takot. Papa, ako po'y... Ngumiti siya ng bahagya at niyakap ako ng mahigpit. Anak ko, Elena. Anak ko talaga. Sa kabilang silid, si Isabela ay nakatayo, nakangiti, ngunit may halong pangamba. Bakit parang abala ang lahat? Tanong niya, pilit na natural. Tumayo si Don Federico at tumingin sa kanya ng matalim. Paano mo nagawa ito sa anak ko? Wika niya, puno ng galit at pagkabigla. Tahimik si Isabela. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Bungad niya, may halong pagkagulat at takot. Si Miguel ay nakatayo sa tabi ko, tahimik ngunit supportive. Maria ay nakatingin, may liwanag sa mata. Alam niyang naitama ang mali. Si Don Federico, kahit puno ng galit, ay may halong liwanag ng kaluwagan. Bawat dokumento, bawat test result ay nagbukas ng lihim at bumalik ang hustisya sa mansion. Hindi na maitatago ang katotohanan. Ako ang tunay na anak ng ama ko at lahat ng kasinungalingan ay nahayag na. Humiga ang puso ko ng kapayapaan, ngunit ramdam ko rin ang bigat ng pagbabalik. Ang mansion, dati puno ng panghuhusga at panlilinlang, ngayon ay may bagong simula. Si Isabela, nakatayo, tahimik, tila hindi pa rin makapaniwala sa bigat ng nagawa niya. Tumayo si Don Federico at niyakap ako ng mahigpit. Anak ko, matagal na kitang hinahanap. Miguel ay ngumiti sa akin, isang tahimik na suporta. Handa na ang mansyon sa pagbabalik ng anak ng tahanan. Ngunit higit sa lahat, sa puso ko, alam ko, ang tunay na tahanan ay hindi sa pader at sahig, kundi sa katotohanan at pagmamahal. Ang mansion ay tahimik sa umaga, pero ang katahimikan ngayon ay may ibang pakiramdam. Hindi na ito puno ng panghuhusga o panlilinlang. Ang bawat silid, bawat koridor ay tila huminga ng maluwag, ramdam ang bagong simula. Lumakad ako sa lumang hallway, dahan-dahang humahawak sa mga pader na dati sumasalamin sa takot at lungkot. Ngunit ngayong araw, ramdam ko ang kapayapaan. Biglang may naramdaman akong malamig at banayad na hangin sa aking balikat. Napalingon ako at sa gilid ng mata ko, tila may liwanag na humalili sa anino ng nakaraan. Isang pamilyar na anyo, pinalambot ng liwanag at katahimikan, ang nakatitig sa akin. Mama, bulong ko, hindi makapaniwala sa nakita ko. Ikaw pala ang palaging nakatitig sa akin habang nandito pa ako, nagtratrabaho, binabantayan at ginagabayan. Salamat, Mama. Huminga ako ng malalim at sa puso ko, ramdam ko ang init at pagmamahal na matagal kong hinahanap.
Hindi na ako nag-iisa. Ang alaala at gabay ng ina ko ay laging nandyan, matatag at mapagmahal. Lumapit si Don Federico, may hawak na lumang album at ilang pinalamutian na kahon. Elena, Wika niya, halata ang pagkahabag at saya sa muka. mga larawan ng ina mo, pati ang lumang pendant na hawak mo noon. Pinag-iingat ko ang mga ito sa loob ng maraming taon hanggang sa dumating ang tamang oras. Hinawakan ko ang pendant na dati hawak ng aking ina sa litrato. Ang kwerdas nito ay pinalambot ng panahon, ngunit ramdam ko ang init ng pagmamahal sa bawat hibla nito. Nakita ko rin ang mga retrato. Si Mama Celia na nakangiti sa hardin, hawak ang maliit na bata na parang pinapaalala sa akin ang kahalagahan ng pamilya at pagmamahal. Ang lahat ng ito ay paalala na kahit nawala siya, hindi ka kailanman naiwan. Napahinto ako habang ramdam ang luha sa aking mata. Papa, salamat po. Bulong ko sa lahat sa pagbabalik sa akin ng tahanan at pamilya. Mula sa kabilang silid, naramdaman ko ang presensya ni Miguel. Ngumiti siya sa akin, tahimik ngunit puno ng damdamin. Hindi kailangan ng salita, ramdam ko ang kanyang suporta, ang tahimik na pangako na hindi niya ako iiwan. Handa ka na ba? Wika niya, sabay hawak sa aking kamay. Tumango ako at sa isang simpleng titig, ramdam namin ang lahat. Ang nakaraan, ang lungkot, at ang bagong simula. Si Isabela at Doña Beatriz ay inilipat sa isa pang ari-arian ng pamilya, malayo sa mansion. Ang kanilang paninirahan sa Vergara Mansion ay tapos na. Ang kanilang kapangyarihan at impluensya ay nawala. Ngunit sa loob ng puso ko, alam kong hindi dapat ito maging dahilan ng galit. Si Isabela, bagamat nagkamali, ay natutong humarap sa sarili niyang pagkukulang. Nakaupo siya sa bagong tahanan at isang araw nagpadala siya ng liham. Pasensya na, Elena. Alam kong sobra ang ginawa ko noon at unti-unti natututo na rin akong maging maayos. Ngumiti ako ng mahina at sumagot sa sarili, lahat ay may pagkakataon. Ang mahalaga, natututo tayong maging mabuti. Ang mansyon ngayon ay puno ng halakhak, ng mga tunog ng buhay at kasiyahan. Maria ay naglilinis at nagtuturo sa mga bagong kasambahay, habang si Miguel ay tumutulong sa akin mag-ayos ng bulwagan. Ang dating malamig at matinding pader ay ngayon naglalabas ng init at pagmamahalan. Lumakad ako sa garden, hawak ang pendant ng ina, at tumingin sa mga puno at bulaklak na dati tahimik lang. Ngunit ngayon, ramdam ko ang presensya ng bawat taong minahal at nagmahal sa akin, at lalo na ang pagmamahal ng aking tunay na ina. Huminga ako ng malalim at ngumiti sa sarili. Bagong umaga na, Mama. Salamat sa lahat. Salamat sa pagmamahal, sa gabay, at sa pagbabalik sa akin sa tahanan ko. Miguel ay lumapit, hawak ang aking kamay, at sabay kaming tumingin sa mansyon. Handa na tayo? Sabi niya, at ramdam ko ang tibok ng puso ko na magaan at buo. Sa likod, si Don Federico ay nakangiti. Hawak ang larawan ng kanyang nawawalang asawa at ng kanyang anak na ngayon ay kasama na niya. Ang nakaraan ay puno ng hiwaga, sakit at lihim, ngunit ang kinabukasan ay malinaw at puno ng pag-asa. Ang mansyon, sa wakas, ay muling tahanan, hindi dahil sa pader at kayamanan, kundi dahil sa katotohanan, pagmamahal at kapatawaran. At sa puso ko, alam kong kahit anong unos, ang katotohanan at pagmamahal ay laging mananaig. At dito na nagtatapos ang kwento ni Elena, mga Kapinoy Real Stories. Isang kwento ng pagtitiis, ng mga lihim at kasinungalingan, pero higit sa lahat ng pagmamahal na laging mananaig.
Mula sa kanyang karanasan, makikita natin na ang tunay na pamilya ay hindi lang nakabase sa dugo, kundi sa katapatan, kabutihan, at sa puso. Kahit gaano man kahirap ang sitwasyon, laging may tamang oras para sa katotohanan at ang kabutihan ay hindi kahinaan. Ito ang tunay na lakas. At sa huli, ang kapatawaran at pagmamahal ang nagbubukas ng pintuan para sa bagong simula. Ngayon, gusto naming marinig ang inyong mga hula. Mag-comment sa baba kung ano ang tingin ninyo na title para sa kwentong ito at may pagkakataon kayong manalo ng GCash o load. Mag-comment lang sa kung ano sa tingin nyo ang pinakamainam na title para sa kwento ni Elena. Huwag rin kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga panibagong kwento ng Pinoy Real Stories. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli, mga ka-Pinoy Real Stories, pahalagahan natin ang katotohanan at pagmamahal sa bawat kwento ng buhay.